Maraming nagsasabi na yung 20s daw natin, yun yung pinakamasayang part ng buhay. Kasi nga malaya pa tayo, wala pa tayong gaanong responsibilidad sa buhay, panay ang travel, nakakapag-focus tayo sa self-growth natin, at yung pagbibuild natin ng dream life natin. Pero ang totoo, habang tumatanda tayo, mas lalo tayong nako-confuse sa sarili natin. May mga tanong tayo sa sarili natin na hindi natin malaman kung ano yung sagot. Minsan nalilito tayo kung ano ba talaga yung gusto nating gawin. May mga tanong din tayo sa sarili natin na tama ba yung direction ko? Ito ba talaga yung buhay na gusto ko? Tapos minsan, nagtataka pa tayo sa sarili natin na kahit sobrang sipag natin, kahit ginagawa naman natin yung best natin sa mga ginagawa natin, bakit parang wala pa rin tayong progress? At nakikita natin sa iba na sila nagkakaroon ng progress sa buhay, nagiging successful sila, at naikukumpara na natin yung sarili natin sa iba. At ngayong taon 30 na ako, at totoong hindi ko pa na-figure out kung ano ba talaga yung purpose ko sa buhay. May mga gabi na nag-overthink din ako tungkol sa kung anong magiging future ko. At may mga pagkakataon din na kagaya mo, nararamdaman ko din yung parang napag-iwanan ako sa buhay. At kahit nandito na ako sa abroad, may mga pagkakataon pa rin na masyado akong nag-overthink kung ano yung mangyayari sa akin pagkatapos ko dito. Kasi nga hindi naman ako habang buhay na nagtatrabaho dito sa abroad. Pero natutunan ko sa mga podcast na napapanood ko sa YouTube at sa mga librong nababasa ko ngayon na normal lang pala yung ganitong pakiramdam. Ito yung gusto kong i-share ngayon sa video na ito, na sana nung 20s ko pa lang ay natutunan o nalaman ko na yung mga aral na ito. At naniniwala ako na kaya mo klinik ang video na ito kasi nga ito rin yung sitwasyon mo ngayon at ito rin yung nararamdaman mo. Kaya sa video na ito, i-share ko sa iyo yung 5 aral na dapat mong malaman habang nasa 20s ka pa. At yung number 5 yung dapat na higit mong malaman kasi yun yung makakatulong sa iyo para makapag-focus ka sa mga importanteng bagay at hindi sa mga bagay na makaka-distract sa mga ginagawa mo. So, lesson number 1, hindi mo kailangang makipagkarera sa iba. Noong nasa early 20s kasi ako, akala ko kailangan may marating na agad ako. Parang feeling ko may hinahabol akong oras. Habang tumatanda kasi tayo, biglang dumadami yung pressure natin sa buhay. Nakikita natin yung iba graduate na, yung iba may negosyo na, yung iba engaged na, yung iba kumikita na online, tapos ikaw, hindi mo pa rin alam kung anong gusto mong gawin sa buhay. Ang gusto ko lang naman noon is maramdaman na okay na ako, yung stable na ako, na may progress ako, na hindi na ako nahuhuli. Pero mas lalong bumibigat yung pakiramdam na yon kapag nag-scroll ako sa social media. Makikita ko yung mga kaibigan kong successful na, may mga bagong kotse, travel dito, travel doon. Yun na yung mga ginagawa nila ngayon. Tapos ako, trabaho na naman bukas. Paulit-ulit lang yung cycle ng buhay ko at wala akong nakikitang progress. May mga gabi dito sa Korea na pagkatapos kong magtrabaho at talagang nakakapagod naman dito yung magtrabaho. Pero minsan, mas napapagod pa yung isip ko. Yung tipong tahimik kang kumakain mag-isa, tapos mapapatulala ka na lang habang iniisip na bakit parang kahit anong gawin ko parang walang nangyayari sa buhay ko. At doon nagsimula yung pakiramdam na parang failure ako, na parang napag-iwanan nga ako sa buhay. Pero habang tumatagal, may mga na-realize ako na kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao, unti-unti mong nakakalimutan yung sarili mong journey, yung sarili mong buhay. Kasi hindi ko naman pala kailangang ikumpara yung sarili ko sa iba. Kasi nga magkakaiba tayo ng pacing ng buhay. May mga maagang magiging successful at yung iba naman dahan-dahan lang ang progress sa buhay. At sa tingin ko, okay lang yun. At mas gumaan na yung buhay ko nung tumigil akong sukatin yung sarili ko base sa achievements ng iba. At yung nakikita ko sa social media ng mga successful, nagiging inspirasyon ko na lang sila ngayon. Kasi na-realize ko, hindi porket mabilis sila, hindi porket successful na sila ngayon, mahuli ka na o late ka na sa buhay. Lesson number 2, minsan kailangan mo lang talagang magsimula. Napansin ko rin sa sarili ko noon na ang dami kong gustong gawin. Gusto kong gumawa ng content, gusto kong mag-improve, gusto kong magsimula ng negosyo. Ang dami kong pangarap para sa sarili ko. Ayoko kasi na habang buhay na lang paulit-ulit yung cycle ng buhay ko. Pero ang problema, hanggang isip lang ako, puro plano lang. Alam mo yung nakakainis pa minsan, araw-araw mong iniisip yung mga gusto mong gawin, pero unconsciously, araw-araw mo ring dinidelay. Kasi nga wala kang ginagawa, wala kang action. Hindi dahil sa tamad ka, kundi dahil sa takot ka. Takot kang mag-fail, takot kang ma-judge, takot ka na baka walang mangyari sa mga ginagawa mo. Kagaya nitong pagiging content creator ko dito sa YouTube. Matagal ko din itong pinag-isipan at pinagplanuhan bago gawin. Kasi nga bago pa ako pumunta dito sa South Korea, iniisip ko na talaga na mag-vlog or maging content creator dito sa South Korea. Pero dahil nga hindi pa ako confident sa sarili ko at
iniisip ko din dati yung sasabihin ng ibang tao sa akin na nagdulot sa akin para hindi makapag-take action at napagdududahan ko pa yung sarili kong magagawa. Pero last 2024 ng November, sinimulan ko ring gumawa ng content dito sa YouTube. At kahit hindi naging madali yung journey ko, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang dito sa YouTube, talagang sobrang hirap ma-monetize. Pero nagpatuloy lang ako sa paggawa. Gumawa ko ng mga content na sa tingin ko makakatulong sa ibang tao. At yun, napansin naman ng YouTube yung ginagawa ko, kaya ilang buwan lang ay na-monetize agad itong YouTube channel ko. At na-realize ko na mas maganda talaga na simulan mo na lang agad yung mga gusto mong gawin kaysa magplano ka ng magplano, kasi nga wala ka rin namang mararating kung puro ka lang naman plano. Kaya totoo yung sinasabi nila na walang perfect timing at walang perfect setup. Doon ko na-realize na minsan hindi naman pala yung paggawa ng content yung mahirap. Yung unang step lang talaga yung mahirap, kasi habang ginagawa mo, doon ka na nagkakaroon ng clarity. Hindi mo kailangan maging ready para magsimula. Minsan, kailangan mo lang talagang magsimula. Lesson number 3, okay lang na magkamali. Nung nasa early 20s ako, sobrang takot akong magkamali. Pero ang gusto ko sa buhay, maging successful ako. Gusto ko agad na makita na may nararating ako. Kaya bawat failure, sobrang bigat para sa akin. Kapag may hindi nag-work, feeling ko hindi ako enough. Kapag meron akong maling desisyon, feeling ko na nahuli na ako. May mga bagay akong sinubukan na hindi nag-work. May mga plano akong akala ko sigurado na, pero biglang nasisira. At honestly, sobrang hirap nun emotionally. Pero habang tumatanda ako, mas na-realize ko na normal lang pala talaga magkamali. Parte siya ng growth natin, kasi doon mo talaga makikilala ang sarili mo sa mga failures, sa mga heartbreaks, sa mga disappointments, at sa mga struggles. Hindi sa mga comfort, kundi sa mga panahong gusto mo nang sumuko, pero lumalaban ka pa rin. At habang bata pa tayo, ito yung best time para sumubok ng sumubok. Mag-fail man, okay lang. Magsimula ka man ulit, okay lang din. Kasi minsan, yung mga bagay na pinaka-iniwasan natin, yun pa yung may pinakamagandang ituturo sa atin. Lesson number 4, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Isa sa pinaka nakakapagod na bagay nung 20s ako, yung lagi kong iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Gusto ko kasing ma-validate, gusto kong isipin nila na stable na ako sa buhay, na may direction ako sa buhay. Pero ito rin yung dahilan kung bakit hindi ako makapag-start, kasi nga takot akong mapahiya, takot akong ma-judge, takot akong magkamali. Kahit sa paggawa ko ng content dito sa YouTube, sobrang dami kong what ifs. Paano kung pangit yung outcome, paano kung pagtawanan nila ako, paano kung walang manood. At habang iniisip ko ang opinion ng ibang tao, mas lalo akong hindi gumagalaw. Hanggang sa na-realize ko na kahit naman anong gawin natin, may masasabi at masasabi pa rin yung ibang tao. Kaya bakit ko ibabase yung buhay ko sa opinion nila? Kahit yung mga mukhang successful nga online, possible na may sarili rin silang insecurities at mga problema sa buhay. Hindi lang natin nakikita. Kaya mas gumaan na yung buhay ko nung tumigil akong patunayan yung sarili ko sa iba. At mas naging payapa yung isip ko nung sinimulan kong paniwalaan yung sarili ko kaysa sa ibang tao. At itong susunod ay yung pinaka-importante sa lahat, kasi nga ito yung makakatulong sa atin para makapag-focus tayo sa mga importanteng bagay sa buhay natin at maiwasan natin yung mga bagay na nakaka-distract lang o distraction lang sa buhay natin. Lesson number 5, hindi mo kontrolado ang lahat. Kung may isang bagay akong gustong maintindihan noon o matutunan pa noong nasa 20s pa ako, yun yung hindi mo kontrolado lahat ng mangyayari sa buhay mo. Akala ko kasi dati, kapag masipag ka at mabait ka, magiging okay agad lahat. Pero hindi pala ganun ang buhay. May mga bagay na kahit anong pilit mo, hindi talaga magwo-work. At may mga tao na akala mo susuportahan ka, pero hindi naman pala. At may mga plano ka din na kahit sobrang sigurado ka na, pero darating din yung pagkakataon na hindi rin pala mangyayari. At aminado ako na sobrang hirap tanggapin yung ganun. May mga panahon talagang maliligaw ka. May mga araw na pakiramdam mo wala kang direksyon. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi ko naman pala kailangang ayusin agad ang buong buhay ko ng overnight. Minsan, sapat na muna yung isang maliit na progress araw-araw. Sapat na muna yung nakakapagpatuloy ka pa rin sa mga ginagawa mo kahit demotivated ka. Sapat na yung hindi ka sumusuko kahit nahirapan ka na. Kaya kung naliligaw ka man ngayon o hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa edad natin, yung tahimik lang na
lumalaban. Hindi lang nila pinapakita. Okay lang mapagod, okay lang malungkot, okay lang na mawalan ng direksyon minsan, pero hangga't humihinga ka pa, hindi pa huli ang lahat. At baka balang araw, marirealize mo rin na kaya ka naliligaw ngayon kasi hinahanap mo pa yung version ng sarili mo na mas totoo. At kung may part dito na nakarelate ka, comment mo yung pinaka tumama sa'yo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa buhay, growth at OFW life dito sa Korea, subscribe ka lang at magkita ulit tayo sa mga next video. Thank you for watching.